Alright, blessed Sunday sa ating lahat at sa mga nanonood din sa ating Facebook Live. Ayan, so yung iba nagtataka siguro, bakit nga ba may ganito? Bakit nga ba may fellowship? Lalo na sa mga, nadami nating bagong pumasok ngayon and ating mga new partners. At yung mga nanonood sa Facebook, ayan, na-miss natin last week, because nasa ibang bansa tayo. Pero nevertheless, ayan, I'm sure na-miss ng iba to. We are having our spiritual gathering, no? Every Sunday. So ito po ay hindi na parte ng negosyo. Bonus na. Grabe, no? Because ito yung isang bagay na hindi dapat natin nakakalimutan. With all of the blessings that we've been receiving, not just financial blessings, any kind of blessing, we must honor and glorify God in whatever we do, in whatever we achieve, and kahit anuman mangyari sa atin, no? We are nothing without Him. And of course, ito rin yung isang bagay na we can use our influence, no, especially with our stature para at least ma-expand pa natin yung word ni God, 'di ba? And of course, if napapanood mo to ngayon, maybe dumaan to sa feed mo, maybe meron nagtag sa'yo sa comment section, or baka meron nag-send sa'yo ng link na to, welcome here, no? So it's not necessary naman na you're a business partner. Everyone's welcome here. Because no matter what we face in life, God is the one and only answer. He wants us to turn to Him, and each one of us really matters to God. Ganon ka-amazing si Lord, no? Na gustong-gusto niyang nai-involve sa buhay natin. But of course, kung ikaw yung tao na gusto ko na makilala si Lord, ano ba yung sinasabi nilang magkaroon daw ng relationship kay God? No, so if you're that person, I know it's really a challenge because seeking intimacy with an invisible God is really hard, di ba? It takes time. Hindi tayo sanay, hindi natin alam kung saan sisimulan. But still, God says, come and talk with me. And Jesus made the way for that to happen. So, walang aksidente. That's God's proper timing and that's God moving. No, kung sino man yung taong nag-tag sa'yo, nag-send ng link, si Jesus yan. So, just be intentional, stick with it, and get around others who can help you. No? So, this is a safe space. There's no judgment. No? There's no prejudice. Lahat welcome dito. So, yun naman ang mahalaga, you involve yourself, you get around others who can help you, and above all, be assured that God invites you here to grow deeply in your relationship with Him. Ganun ka-amazing si Lord because our great God cares about you so much na siya mismo nag-imbita sa'yo dito to take steps, your baby steps to get to know Him more intimately. And no specific religion, no? Just pure relationship with God. Ayan. And we always start our fellowship or our spiritual gathering with our grateful Genesis. Ayan. So, first of all, I'm really grateful sa life na meron tayo, no? Because every day is really a blessing. Kasi kung nakikinig ka ngayon, kung nandito ka ngayon, it means you have purpose. You still have purpose, no? Baka akala mo kasi wala ka ng direksyon, wala nang kapupuntahan, pero the mere fact na nagising ka ngayong umaga, ibig sabihin may purpose ka pa, 'di ba? Hindi ka pa kinukuha ni Lord. So may purpose ka pa. And I'm really grateful for the gift of technology, no? So despite na magkakalayo tayo, different parts of the world, different time zones, nagsasama-sama tayo dahil dito, and meron tayong Facebook Live, meron tayong Zoom, even our pastor kahit malayo siya, 'di ba? Nakaka-join pa rin siya dito sa ating spiritual gathering. And I'm really grateful for good health. Ayan, medyo ngongo lang ngayon, pero tinamaan tayo ng sipon, pero still, no, God is good kasi despite ng mga pwede naman lagnatin, pwede namang mas severe, pero eto lang yung meron tayo, no? And I'm really praying also for those people na medyo may sakit ngayon. Ayan. Good health para sa kanila. I'm really grateful as well for our new partners. Grabe, ang dami nating kinausap for the past week. I'm really grateful as well
for the opportunity to go to Singapore, no? Nakaka-bless, grabe. Business lang naman yung hiniling ko, pero akala ko dati pupunta ako ng ibang bansa to work, no? Para mag-abroad, para maging OFW, pero ang galing, dinala ako sa ibang bansa para ma-awardan doon. So, praise God. Thank you din. I'm really grateful as well for the company. No, I'm really grateful for this opportunity na binigay because ano lang siya isa siyang platform that can really help you na hindi lang to have a business, no, to earn income, but also to expand God's kingdom, no. So that's why I'm also grateful for my team, no, or for my support group Eralista Worldwide kasi grabe talaga, no. You can freely share the gospel at talagang nakakapagtanim pa tayo ng seeds. I'm really grateful for our new partners. We had our victory party and fellowship last Wednesday. And I'm really grateful because meron akong dalawang partners that received God, no, received Jesus as their Lord and Savior last Wednesday. Thank you, Lord, no? And talagang magpapadisciple na sila. I'm really grateful as well para dun sa dalawa ko ding dinidisciple because they are now willing, no? Sila na mismo yung nag-reach out to have discipleship, no? And ang dami ko pa sinasabi, baka hindi na naman ako matapos. Pero sino gusto mag-share na kanyang grateful moment? Meron ba? May gusto bang voice out na kanyang pasasalamat? Kasi ganun kabuti si Lord sa buhay niya. Meron ba? Wala? Kung wala, pwede mo i-chat dyan kung nahihiya ka pa. Pwede mo rin i-comment dyan kung meron ka mga bagay na ipinagpapasalamat. Pero, syempre, hindi ko na rin para patagalin pa, no? Our spiritual gathering entitled The Supremacy of Christ, to be led by our Pastor Ralph Dulman. Good evening. Hello, Pas. Hello. Yun. Thank you, Lord. Good evening sa lahat. Praise God, naka-meet tayo ulit. And tonight we'll be talking about the supremacy of Christ. Pag sinabing supremacy, Christ is the highest. No, He has the name above all names. Mas mataas pa siya sa lahat ng leader na alam natin dito sa mundo, sa lahat ng mga prime minister, presidents. Siya ang pinaka, kasi siya ang naglikha ng lahat. Siya naglikha sa atin, naglikha ng universe, lupa, langit, and meron pang new earth and new heaven. So talagang napaka-supreme ng ating Panginoon. And so as we come together tonight, welcome pala sa lahat na nandito. Mapapaisip ka if Jesus Christ is the supreme God, then ano kaya ang status ng confidence natin sa Kanya? Diba? Gaano ka-confident sa Diyos mo? Yun yung isa sa mga natin sa sarili natin. Gaano nga kaya ako ka-confident sa aking Panginoon? Na willing ba akong sumunod at ibigay din ang aking loyalty sa Kanya kasi siya ang may likha ng lahat. So when we understand the supremacy of Jesus Christ, lahat ng ating mga layunin ay naka-anchor sa Kanya, nag-depend tayo sa Kanya, nag-rely tayo sa Kanya. Also, ginagawa natin lahat ng ating mga plano para rin sa kapurihan niya. Maybe sa mga hindi naman gaano related kay Jesus, or hindi masyado naniniwala kay Jesus, sasabihin nila, ay bakit naman ganun, Pastor? Unfair naman na lahat ng iniisip ko, lahat ng sinasabi ko para sa kapurihan ni Jesus, or lahat ng gagawin ko para sa glory ni Jesus. Parang unfair naman yun. Paano naman ako? And so tonight we will be talking about this. And as we continue on, let me lead you in a prayer, short prayer. Mag-pray tayo. Panginoon, salamat po at you are with us tonight and you will be guiding us
through your word, you will empower us, you will remind us of who you are and who you should be in our lives, in our marriage, in our business, in our priorities. Panginoon, tulungan niyo po kami na maintindihan ang salita mo. In Jesus' name, Amen. Now, diretso po tayo sa ating verse tonight. Nasa Colossians po tayo, and ang buong chapter 1 ang ating babasahin. Sige, request ko muna si Lawrence to read this first slide kasi ayusin ko lang yung video ko. A reading from Colossians 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy, our brother. To God's holy people in Colossae, the faithful brothers and sisters in Christ, grace and peace to you from God our Father. We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. The faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven, and about which you have already heard in the true message of the gospel, that has come to you in the same way the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. Okay, so ito po ay sulat ni Apostle Pablo sa mga taga Colossae, at tawag sa kanila, mga Christians doon ay Colossians, no? Yung mga tao doon. Meron pong simbahan doon at sinulatan sila ni Paul. And mapapansin nyo, minention ni Paul ang isang tao sa verse 7 na si Epaphras, na kasama din ni Paul na nagpapastor or na gumagawa ng ministry. Na si Epaphras pala, na siya ang nagre-report, no? Nagre-report kay Paul kung ano na yung kondisyon ng mga believers sa Colossae. And also si Epaphras ang nag-share ng gospel, no? Sa mga nandun. Kasi sabi niya sa verse 7, you learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf. So ibig sabihin, may mga pinapadala rin na pastor si Apostle Pablo para alagaan ng mga believers na kanilang mini-ministeran or siniserve, no? So, napakaganda ng greetings niya dito na siya ay apostle or apostol by the will of God. Marami kasing mga ano ngayon, kung mapapansin nyo, maraming mga pastor ngayon nagpapatawag silang apostle, no? So pero sino ba ang nagtawag sa kanila? Sino ang nag-decide na tawagin silang apostle? Sila lang 'yon. Kasi ang apostle actually, technically, ang apostle po, ang ibig sabihin, witness, eyewitness sa buhay ni Kristo. Ibig sabihin, nakita nila or na-experience nila si Jesus Christ, makasama nila si Christ. Kaya tawag sa kanila apostle kasi first eyewitnesses sila. Katulad ng 12 disciples, no, including si Judas, kaso he betrayed Jesus, so pinalitan siya ni Matthias. So pag sinabing apostle plus si Apostle Paul, na siya po ay tinalaga ng Diyos, at nung tinalaga siya ni Jesus Christ, si Jesus Christ ay wala na po wala na po siya dito sa earth kasi na he was risen and he went back, he ascended to heaven. So nung kinausap niya at tinalaga niya si Paul, noon nung tinawag niya si Paul ay lumang pangalan pa, si Saul. And sabi niya, Saul, Saul, bakit ba sinisipa mo yung pader? Ibig sabihin ko yung kontra mo ako. Si Saul parang isang tao na kumukontra sa pader, and si Lord ang pader. Sabi niya, simula ngayon, magiging messenger na kita, magiging minister na kita para i-share ang gospel sa ibang tao.
no? So yun yung conversion ni Paul. Makikita at mababasa yon doon sa Acts, no? Pero mapapansin din yan sa mga letters ni Paul, sinasabi niya rin ang mga experiences niya kung paano siya tinawag ni Lord. And isa nga ito sa letter niya na nagsasabi, siya po ay apostol sa kalooban ng Diyos by the will of God. No? Hindi niya ito gawa-gawa na siya na lang nagsabi, ay gusto ko maging apostol. Hindi, si Lord ang nagtawag sa kanya. At si Timothy, isa to sa mini-mentor niya actually. So, ang sulat niya is para sa mga people in Colossae, God's holy people. Meaning, ang sulat na ito para sa mga believers. Kung tayo tonight, no, kung tayo ay mga believers, then makaka-relate tayo sa sulat na ito. Pero bago yan, syempre, let's discuss kung ano bang nilalaman ng sulat ni Paul para sa mga believers sa Colossae. Sinabi niya, grace and peace to you from God our Father. No? Ang grasya at ang kapayapaan ng Diyos Ama ay mapapasa inyo. Sinabi niya sa verse 3, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. Pinapasalamatan namin, okay, ang ating Panginoon na Ama ng ating Diyos na si Lord Jesus Christ. Anong pinapasalamatan ni Paul at ng kanyang mga kasamahan? At ano ang mga panalangin nila para sa mga taga-Kolosay? Ang panalangin nila is nandito sa verse 4, we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all God's people. Sabi ni Paul, narinig ko yung pagmamahal nyo para sa ibang tao at yung faith nyo kay Kristo. Narinig ko na ang faith nyo kay Kristo ay okay, no? At yung pagmamahal nyo sa ibang tao, okay din. Verse 5, the faith and love that spring from the hope stored up for you in heaven. At sabi ni Paul, yung faith and love na meron kayo ay galing ito, no? Naggaling ito sa bukal ng pag-asa, no? Na galing din sa langit, syempre, no? Galing, no? Ang ganda, no? Pag meron tayong pag-asa, hopefully ang pag-asa natin nakalagay hindi sa mga bagay sa mundo. Kasi yung mga bagay sa mundo, nawawala lang yan. Hopefully, katulad ng mga Christian sa Bible, katulad ni Paul, katulad ng mga nandito sa Colossae na believers, hopefully, parang bukal yung ating pag-asa at galing ito mismo sa Panginoon, hindi yung galing sa atin. No, mahirap po magkaroon ng confidence sa mga tao, sa mga bagay, sa pangyayari kasi ang mundo natin nag-iiba palagi yan. Our world is always changing. When you put all your trust sa tao, mafo-frustrate ka. Tama? Kung ilalagay mo ang lahat ng confidence mo sa isang bagay, sa pera, sa yaman, sa kasikatan, no? Even kasikatan, mawawala yan, no? Oh. Ngayon, pasalamat tayo, no? Nagkaroon ng gold medal si yung gymnast natin na si Yulo, no? Hindi ko alam kung sino pa yung nagdala ng gold sa bansa natin. Now, sikat na sikat ngayon si Yulo. Pero you know what? Yes, malalagay yung pangalan niya sa history natin, malalagay yung pangalan niya sa books, pero yung kasikatan, nalalaos yan later. Kaya dapat ang confidence natin galing sa bukal ng pag-asa na galing sa Diyos, galing sa langit, no? And si Paul, kinomment niya yung mga believers doon na ganun sila, na meron silang love, meron silang faith na galing sa pag-asa na nandun sa langit. Nawawala-wala yung video ko, no? Pasensya na. Pakikuha na lang, ma. Kunin na lang. So, magpatuloy tayo sa ating word, no? Ano pang nandito? Sinabi dito, and about which you have already heard in the true message of the gospel. Narinig nyo na ang true message, ang totoong mensahe ng gospel. Pag sinabing gospel, good news. Ano bang good news? Na si Kristo Jesus ay nagliligtas, no? Lalo na sa lahat ng tatanggap at susunod sa Kanya. No? So, pero again, no?
the gospel that has come to you, no? Yung gospel. Kaya itong spiritual gathering, every Sunday, pagpatuloy tayong merong ganito, patuloy natin maririnig ang gospel. At pag patuloy nating naririnig ang gospel, unang-una sa lahat, yung mga hindi paligtas, pag tumanggap kayo kay Kristo, maliligtas kayo. At pag sa mga ligtas na, pagpatuloy tayo sa Word of lalago ang ating mga spiritual life, no? So, patuloy dapat tayo. Hindi nagsa-stop sa dahil na naniwala ka na, nag nag naniwala ka, na-baptize ka, mag-stop ka na, no? Hindi pwede. Patuloy dapat tayo sa gospel. And the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world. Hindi lang sa mga taga-Colossae, even sa mga tao na na sa buong mundo, no, na nakarinig na ng gospel, lumalago ang word of God, no? Lumalago ang kanilang faith at namumunga, no? And just as it has been doing among you since the day you heard it, truly understood God's grace. Mahalaga na i-understand natin ang grace ni God, no? Huwag natin i-neglect, no? Kasi sometimes mga tao sabihin nila, mabait naman si Lord. Okay na yan. Siguro kung anong gagawin ko sa sarili ko, okay na yon. So, now, we should understand the gospel, receive the gospel, and also understand the grace of God. Na, sabi ni Paul, na-learn nyo from Epaphras. So, ito yung mga introductory words ni Paul sa kanyang mga sinulatan sa doon sa pakilagay nga ng electric fan dito sa gilid, please. Okay, next. For this reason, since the day we heard about you, narinig namin na nag-grow ang faith nyo, anong sabi ni Paul? We have not stopped praying for you. Hindi kami tumigil para ipag-pray kayo. And we continually ask God to fill you with the knowledge of His will. Na sana mapuno kayo, malaman nyo, ma-aware kayo sa kalooban ni Lord para sa buhay nyo. Through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. So ang goal po natin bilang mga Kristiyano ay hindi lang para maintenance mode na parang okay, every Sunday magsisimba ako, lalabas sa simbahan, then yon, mag-pray, basa. Hindi lang yon. Dapat we live a life worthy of the Lord para mabigyan natin siya ng kapurihan sa lahat ng bagay, sa lahat ng areas, no? In every way, no? Ganun ang goal, ha? Pag Kristiyano tayo, we please God in all aspects. In our spiritual life, in our relationships, in our financial, in our health. May sakit tayo o wala, we give glory to God. Pero dapat, syempre, alagaan natin ang ating mga sarili. Ano pa? We give glory to God in all our achievements. We please God in our plans, in our priorities. Ganun po. We will tackle more about that. Bakit si Lord ay dapat priority talaga natin, ha? Okay. Yes po, tama po yun. And bearing fruit in every good work. May good works talaga. Kasi tayo, naligtas tayo by faith. Nag-respond tayo by faith. Pero we will be judged by God by good works. Kung ang faith ba natin may galaw, ang faith ba natin merong action. Hindi pwedeng puro faith na lang. Lord, yes, iniisip kita. Lord, yes, tinanggap na kita sa puso ko. Ito pa.
Hindi lang dapat tanggap. Kasi yung word palagi sa Bible, kung babasahin nyo, even itong binabasa nating letter ni Paul, palaging sinasabi, followers of God. Iba kasi yung nag-believe ka lang sa mind mo, iba yung following God. That's why si Jesus, nung tinawag niya yung mga apostles, sabi niya, follow me. Follow me. Si Matthew, follow me. Si Peter, after nila makakuha ng maraming isda, follow me. I will make you fishers of men. Palaging follow me. Sumunod. Hindi pwedeng nasa isip lang. No? Meron talagang bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. No? So sa isip, sa puso, sa galaw, lahat nag-grow. Ang knowledge of God nag-grow. At ang knowledge na ito, hindi to head knowledge. Kasi ang knowledge of God is experiential, na na-experience mo si Lord at nakikilala mo siya through experience. Hindi pwedeng knowledge through ano lang, nandito lang sa isip. Ganon din naman sa college, puro tayo libro. Pag nasa totoong buhay ka na, nagtatrabaho ka na, malalaman mo, parang lahat ng natutunan ko halos sa college hindi naman nagamit Kasi iba yung na-experience mo, yung nagtrabaho ka na, kesa nasa classroom ka pa. Ganun din naman sa faith natin. Hindi pwedeng, oo, alam ko, kilala ko si Kristo. Pero ang knowledge mo ba kay Kristo, head knowledge lang. Hindi pwede yon. Dapat na-experience mo siya sa araw-araw na pagsunod mo sa Kanya. Yun yung knowledge of God, ha? Hindi ito idea lang. Dapat you can say, I know Him. Bakit mo sinabing, I know God, I know He is my healer kasi pinagaling ka niya, na-experience mo. I know He is my provider kasi na-experience mo na walang-wala ka, He provided. Knowledge of God is not head knowledge. It's an experiential truth, experiencing the truth or the reality about who God is. Okay, naintindihan niyo ba yan? That knowledge of God is not parang nasa book lang na magaling tayo mag-verse, memorize ng verse, pero hindi natin siya kilala kasi hindi naman natin na-experience kung sino talaga ang Panginoon sa ating buhay. No, naglolo ko yung video ko. Please bear with me Yung ano to, yung saksakan. Yan. Okay. Now, ano pang buhay na meron tayo nung nakay-Kristo tayo? Anong buhay pa? Being strengthened with all power according to His glorious might. Wow, pati yung lakas ni God, yung might niya. I-strengthen niya tayo gamit yung lakas ng Panginoon. No? So that you may have great endurance and patience. Kasi ang buhay Kristiyano, hindi po a walk in the park, na parang nag-walk ka lang sa park na parang madali lang. Ang buhay Kristiyano, kailangan natin ng great endurance at patience. Hindi po madali ang pagsunod sa Panginoon. And giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people in the kingdom of light. So, binigyan tayo ng qualification. Ibig sabihin, God qualified us na maging tagapagmana na sa kanyang kingdom of light. Ang galing, no? And sinabi dito, giving joyful thanks to the Father. Yes, mahirap ang pagsunod sa Panginoon, pero tandaan nyo, merong joy. That's why we give joyful thanks to the Father. Itong 13, anong klaseng buhay meron tayo? He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Bagong buhay na tayo. Kasi ni-rescue na tayo sa kadiliman at dinala tayo sa kingdom ni Jesus Christ na kanyang mahal na anak. And meron tayong redemption, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, kaya tayo na-forgive ng Panginoon. So what can we learn from here? Simple lang naman. Pero this is very foundational. Anong matunan natin? We should
We should thank God because we are experiencing what? Balik tayo. Sobrahan ng press. We are experiencing a life, a new life. A new life. Yun yung unang truth. We should thank God because we are experiencing a new life in Christ. Pag sinabing new life, kanina, binasa natin, noon, nasa kadiliman tayo. Ngayon, nasa kingdom of Jesus Christ na tayo. Nasa light. Alam niyo ba, this morning, tinanong ko yung mga yung dalawang outreach centers natin. Kamusta naman tayo? After nag-anniversary tayo, second anniversary tayo, no? Kamusta naman tayo? Ano yung mga kaibahan sa buhay natin nung nakilala na natin si Christ? Alam niyo mga sinabi ng mga nasa outreach natin? Sabi nila, Pastor, may problema man pero magaan lang 'yon. Kristo kasama na namin. Oh, di ba? Ang sarap pala ng buhay pagsunod sa Panginoon, no? Kasi ang new life natin, talagang binago tayo ni Lord, finorgive tayo sa ating kasalanan, at ito pang matindi. Yes, challenging ang buhay, pero magaan na. Kasi kasama mo na ang Panginoon. So marami pang changes, syempre, sa buhay Kristiyano, no? Kung noon nasa kadiliman tayo, takot tayo, now we're living in freedom. We are living a life of joy, a life of satisfaction. Ang dami pa, hindi ko lahat maubos. Basta we are living a new life in Christ. No? Merong quotation akong nakita about new life in Christ. Makinig kayo. The road that leads to heaven is risky, lonely, and costly in this world. Bakit kaya lonely? Bakit costly? At risky. And few are willing to pay the price. Kaya ang iba ayaw sumunod kay Kristo, ayaw nila mag-risk. Hindi nila alam, they are taking a good risk because they are doing a greater exchange with God. They exchange their old life with the life of Christ in them. Lord, I believe in you now and I want to live the life you want me to live, no? Mas magandang buhay kay Kristo. Pero ang iba, ayaw nilang sumunod. They are not willing to pay the price. Pero ito yung maganda. Following Jesus involves losing your life and finding new life in Him. Sa tingin nyo, anong mas magandang buhay? Yung lumang buhay mo or yung finding new life in Him? Kayo na lang makakasagot no? Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na or sagutin ito para sa inyo. Ako, personally, I can say, mas maganda ang buhay ko nung nakilala ko na si Kristo at kinilala ko na siya sa buhay ko bilang aking tagapagligtas. Noon, may mga plano ako sa buhay ko, pero nung nakilala ko ang Diyos at kinilala siya bilang aking Panginoon, mas pinaganda niya pa ang plano ko sa buhay. No? So, depende na yan sa inyo. Kayo lang makakasagot nito. Finding new life in Jesus Christ. Can I, again, sinong pwedeng magbasa nito? Can we read? Sinong pwedeng magbasa ng next slide? Ito na po. Verse 15. Yung slide na to. The Balik tayo Son ba? is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Thank you so much. Ito ang mga verses na magpapatunay na sa atin
that Jesus Christ is our supreme God. Sinong nagsabi na si Kristo hindi Diyos? Basahin nyo na nga. Binasa na nga ni Lawrence, di ba? The Son is the image of the invisible God. At paano nila nasabi na hindi siya Diyos? As sinabi pa dito, the firstborn over all creation. Ano pa? For in Him all things were created. Sa pamamagitan ni Kristo lahat ginawa. Things in heaven and things on earth. Kung hindi sa Diyos, bakit ginawa lahat ng bagay through Jesus, no? Diyos siya, ha? Diyos si Christ. All things have been created through Christ and for Christ. Kaya nga nasabi natin sa title natin, He is the supreme. Christ is the supreme God. The supremacy of Christ is not a joke. Because Jesus Christ is very powerful na create lahat sa pamamagitan niya through Him at para sa Kanya, for Him. O, paano? Nagtataka ako sa ibang mga grupo, sinasabi nila na si Kristo hindi Diyos. Bakit ginawa lahat para sa Kanya? At ginawa lahat ng bagay sa langit sa lupa through Him kung hindi siya Diyos. Di ba? Grabe naman. Bakit dinidistort pa natin ang Word of God? Klarong-klaro na nga 17. Ito pa. Patunay na siya ay Diyos. He is before all things. Bago pa ginawa ang lahat ng bagay, nandyan na siya. Kasama ng Ama at ng Holy Spirit, syempre. And in Him, all things hold together. Dahil kay Kristo, lahat ng bagay nakakonect sa Kanya, hold niya lahat ng bagay. Alam niyo ba ang ibig sabihin, in Him all things hold together? Na ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundo, even tayo, ang buhay natin, God is holding it together. Kung hindi hawak ni God ang buhay mo, ganyan, magulo. Kaya nga, in Him, all things hold together. Kung ayaw mong magpahawak sa Diyos, ayaw mong maniwala sa Diyos, yan ang ibig sabihin ng buhay mo hindi all together in place. Kalat. Intindihan nyo? Di ba ang Tagalog may kasabihan, nagkakalat ka na naman. Ibig sabihin nga, yung buhay natin, kalat. At pag sinabing kalat, ang utak natin, kalat, hindi natin alam anong uunahin, maraming bills na babayaran, ano bang uunahin? Tuition, bills, kuryente, tubig, renta, ang dami, kalat ang utak. At yun ang ibig sabihin ng buhay na wala kay Kristo. Although si Kristo may hawak ng lahat ng bagay, pero yung mga tao nga na ayaw kay Kristo, na i-experience nila yung buhay na hindi organized. Hindi nila alam saan ang uunahin. Lunes na Lunes, bukas, Lunes na Lunes, wala pang ginagawa. Or even tonight pa lang, Sunday na Sunday, kalat na yung utak, hindi alam kung anong gagawin, ano yung uunahin. Yun yung buhay na ayaw magpasakop kay Kristo. Walang peace. Tindihan nyo? That's why we have to submit to the supremacy of Jesus Christ. Kahit naman actually hindi tayo maniwala sa Kanya, hawak pa rin niya buhay natin . Ang problema lang dahil hindi tayo naniwala sa Kanya, hindi tayo tumugon sa grasya ni Lord at sa gospel ni Lord, hawak niya buhay natin, kaya niya tayong ilagay doon sa hell. Kasi siya may hawak ng lahat . Universe, heaven, earth, lahat yun. And He is the head of the body, the church. Siya ang puno. Siya ang leader ng simbahan. Pag tao na nga ang nasisentro sa isang church, hindi na simbahan ni Christ yun. Kasi si Kristo dapat ang nasa sentro. Siya yung puno. Siya yung head of the church. Ito pa, He is the beginning. Siya ang pinagmulan ng lahat. And the firstborn from among the dead. Siya ang unang na-resurrect . Siya ang unang nabuhay muli. So that in everything, He might have the supremacy. Ito na yung sinasabi natin. Kaya si Jesus ang supreme God natin kasi siya lang naman ang unang na-resurrect. Wala pang ibang taong na risen. Siya lang. Kaya siya supreme. For God was pleased, God the Father was pleased
to have all His fullness dwell in Christ. Naintindihan nyo? Si Father, gusto niya lahat ng fullness niya na kay Kristo sa anak. And through Jesus, through Him, to reconcile to Himself all things. Lahat ng na-broken after the fall of man sa Garden of Eden, si Adam at si Eve, they fell, they rebelled against God and they sinned. Everything is broken. But God will reconcile. Jesus Christ will reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Kaya nga tayo nagsiselebrate ng communion, ng Lord's Supper, to remind ourselves, Jesus shed His blood on the cross, and that blood reconciled you and me to God. That blood, meron na tayong reconciliation sa Kanya, meron na tayong peace. Alam mo, ang taong walang peace sa Panginoon, hindi siya bati ni Lord. I mean, ibig sabihin lang noon, hindi niya tinanggap si Lord. Ayaw niya kay Lord sumunod. Siya yung taong walang peace sa kanyang loob. Dahil walang peace sa kanyang loob, siya rin yung taong palaging walang peace sa mga tao sa paligid niya. Okay? Tandaan nyo yan. Yung taong walang peace sa Panginoon, palagi ring nang aaway ng ibang tao. Palagi may problema sa ibang tao. Kasi siya mismo walang peace sa kanyang loob. Tama po. Agree. So what can we learn from here? Importante pala yung ginawa ni Jesus Christ sa cross, no? So we should be thankful that God, Jesus Christ, is supreme. Supreme Lord, because we are living a life under Christ's Lordship. Tayo ay under sa Lordship ni Jesus Christ, no? Tayo ay nag-submit sa kanyang pagka-Panginoon, no? Pag sinabing Lordship, siya dapat ang hari ng ating buhay. Okay. So, anong next na matututunan natin? Bakit kailangan mag-submit sa pagka-Diyos ng ating Panginoon? Sabi ni Billy Graham, when we come to Christ, nung tinanggap na natin si Kristo at sumunod tayo sa Kanya, we're no longer the most important person in the world to us. Minsan, pag hindi natin naintindihan, akala natin sa sarili natin, to us, tayo pa ang pinakabida. No. Jesus Christ is the most important person in your life today if you already receive Him. Instead of living only for yourself, no, para sa ating mga sarili, we have a higher goal. May higher goal na tayo, and that is to live for Jesus. Hindi ka na namumuhay sa sarili mo lang. Sa sariling goals, sa sariling plano. No. You're not the most important person in the world now. Because si Jesus na ang pinakamalagang person sa buhay mo. Na-realize mo yan. At marirealize mo yan pag sumunod ka na kay Kristo. All glory belongs to Him, hindi na sa atin. All praises belongs to Him, hindi na sa atin. All recognition and merit belongs to Jesus. Hindi na tayo parang uhaw sa atensyon. Sasabihin natin, ay bakit naman? Ginawa ko yun ah. Bakit hindi ako pinasalamatan? Bakit hindi ni-recognize yung pangalan ko? Ako nag-train dyan ah. Ako nag-mentor doon ah. Mga ganon. No, hindi na tayo. We're not living for ourselves anymore. We're living for the glory of God because Jesus is the only and the most important person now in your life. Wala nang iba. Kaya sa ating mga Kristiyano, hindi na dapat tayo nag-aasal na parang paimportante. Na dapat tayo ang importanteng tao. Dapat talagang i-recognize tayo. Dapat talagang papalakpakan tayo. Hindi na po tayo ang the most important person in the world. Nung tinanggap mo si Kristo, siya na ang the most important person in your life. Ito pa, Oswald Chambers, your priorities must be God first, God second, and God third, until your life is continually face-to-face with God. Akala mo, God first, then family second? No. God first, God second, God third, until
makasama mo na ang Diyos at makapiling mo na siya sa kanyang kaharian. No? Ganun ang goal. Yes, we have a family to feed. We have a wife to take care of. We have a business na dapat palaguin. We have a church na dapat suportaran. Pero you know what? Ang pinaka-priority, si Lord. Ang pangalawang priority, si Lord pa rin. Ang pangatlo, si Lord. Ibig sabihin lang nito, sabi ni Oswald Chambers, no, our life as Christian is already about Jesus. What we say should represent Jesus. How we act should represent Jesus. How we do business, we should represent Jesus. Ganun dapat. Na every time kasama ka ng isang tao, nakikita niya si Kristo sa buhay mo. Nakikita, nararamdaman niya at na-experience niya ang peace ni Jesus. Every time nakasama ka ng mga kaibigan mo, naririnig nila si Kristo sa iyo. Yung wisdom ni Kristo, napapasa mo sa kanila. At yung gospel, nakikita nila sa buhay mo. Na? Ganun ang buhay ng Kristiyano. Hindi na to tungkol sa atin. This is about God. Okay. Once you were alienated from God. Noon, malayo tayo kay God. No? Hindi tayo kasama ni God kasi may kasalanan na tayo, nagkasala tayo. Si Adam at si Eve nagkasala rin, di ba? And we are enemies in your And we're enemies in your minds because of your evil behavior. Anong ibig sabihin ni Apostle Pablo dito? Anong sinasabi niya dito? Noon, malayo tayo kay God, alienated from God kasi sinner tayo. At kausap niya yung mga taga-Colossae. Sabi niya, kayo noon, nung nasa kasalanan pa kayo, malayo kayo kay Kristo, sa Panginoon. And kami, na pastor, na naglilingkod sa Diyos, pati kami, kaaway nyo sa inyong mga isip. Dahil of your evil behavior. Sabi ni Apostle Pablo yun. But now, kayo, iba na kayo ngayon. Sabi niya, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. Pero hindi na kayo gaya ng dati. No? Hinugasan na kayo ng dugo ni Kristo sa cross. Kaya wala na kayong mga bahid ng dumi or ng kasalanan or ng accusation. You are already justified through Christ. If you continue in your faith, established and firm, nagiging mas established kayo sa faith at mas malakas, and do not move from the hope held out in the gospel. Hindi kayo parang naniniwala sa gospel, mamaya hindi na naman. Parang iba-iba yung pumapasok na gospel, no? Dapat isang gospel lang, si Kristo. Wala nang ibang dagdag-dagdag, no? And ang hope natin, nandun lang kay Kristo. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven. Isa lang dapat ang gospel na ating narinig. At ito yung gospel na proclaim, na parating sa lahat ng create ni Lord. Kaya walang tao na magsasabi, Lord, hindi ko alam na may Panginoon. Lord, hindi mo ako sinabihan. No, dito sa Colossians chapter 1 verse 23, sinabi, the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven. Walang tao na hindi nakarinig ng gospel. Lahat ng tao nakarinig na merong Diyos at merong gospel. Merong Jesus Christ na tagapagligtas. No? According to the word. And sabi ni Paul, ako ay hinirang servant ni God para i-proclaim itong gospel na ito. Ang galing, no? Tayo'y hinugasan na ng physical body at ng, syempre, the death of Christ purified us from our sins. At tayo'y naging free from accusation. Ang galing, no? So what kind of life we have? We are grateful for a life reconciled with God. Pinatawad na tayo ni Lord. Tayo ay kanyang anak na at kanyang mga niligtas na. So dapat magpasalamat tayo. At paano magpasalamat sa Panginoon? Hindi lang puro thank you Lord, thank you Lord. Magserbisyo tayo.
maglingkod tayo sa Diyos. Sinabi ni Henry Blackaby or Blackabay, bahala na kayo kung paano niyo i-pronounce, Jesus taught that your highest priority must be your relationship with Him. Paalala sa lahat na nandito ngayon at sa Facebook Live, ang highest priority natin, hindi yung business, hindi yung family mo actually. Yes, be a responsible parent, be a responsible husband and wife, but your priority, your highest priority is not even yourself, not even your health. Yes, but you need to take care of your health. Your highest priority must be your relationship with God. If anything detracts you or nilalayo ka from that relationship with God, that activity you are doing is not from God. Because God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ. Ayaw ni Lord bigyan ka ng isang activity na naglalayo sa'yo sa Kanya. Ayaw ni Lord na dahil may business ka na ngayon, wala ka ng time sa Kanya. Ayaw ni Lord dahil nag-asawa ka na ngayon, wala ka ng time sa Kanya. Ayaw ni Lord dahil may anak ka na ngayon or may apo ka na ngayon, wala ka ng time sa Kanya. No. God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ. Hindi kanya binigyan ng negosyo para mapalayo sa Kanya. Hindi kanya binigyan ng asawa para wala ka ng time sa Kanya. Hindi kanya binigyan ng mga anak. Hindi kanya binigyan ng negosyo para mapalayo sa Kanya. Remember that. Your relationship with Christ must be your highest priority. Okay? So ito ay mga paalala lamang. And ito na, last na tayo. Pakibasa ulit. Lawrence, please. Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions, for the sake of his body, which is the church. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord's people. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. To this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Okay. So nawawala-wala yung video ko. Sensya talaga. Sabi niya, kahit nagsasuffer ako, I am rejoicing, sabi ni Apostle Pablo. Because lahat ng mga paghihirap ko ay parang parang Paul is embracing the suffering of Christ, no? Sabi niya nga I fill up in my flesh what is still lacking. Meron pang mga sufferings na kailangan kong madaanan. Parang yun ang gusto niyang sabihin. For the sake of the church. Grabe, no? I have become its servant. I have become the servant of the church, commissioned by God to present the word of God in its fullness, yung buo. Kaya nga, ito tonight, no? Hindi ko rin pinutol kahit yung chapter 1 lang, pero ang dami-daming truth dito. Pero konti lang yung makuha natin. Wala tayong time eh. Pero anyway, when we present the truth, it should be the fullness of the truth, the fullness of God's word. Hindi pwedeng yung kukuha ka ng verse doon, kukuha ka ng verse doon, kukuha ka ng verse dito, tapos konting explain, konting illustration. No, we should preach the gospel, the whole word of God. Hindi yung puputulin mo, konti lang muna, kuha doon, kuha doon. Iba na meaning nun. Na? The mystery that has been kept hidden for ages, pero ngayon, dinisclose na to the Lord's people. Yung mga anak ng Diyos, ang mga taong naniniwala kay Kristo, sila lang ang makakaintindi nito ng Word of God. Disclose to the Lord's people. Hindi sinabing disclose sa lahat ng tao. Siyempre, ganun eh. Kung hindi mo tinanggap si Kristo, paano mo siya maintindihan? Tanggapin mo siya para maintindihan mo ang kanyang salita. And
To them, God has chosen, yung mga pinili ni Lord, yung mga Gentiles. Hindi lang naman mga Hudyo yung pinili ni Lord, even mga Gentiles. Kasama na tayo doon. Okay. The glorious riches of the mystery which is Christ in you. Si Kristong nasa inyo, yan ang pag-asa, the hope of glory. Pag-asa na ng kaluwalhatian. Grabe, no? The hope of glory. May pag-asa. And Jesus Christ is the one we proclaim. He is the one we proclaim. Siya lang ang ating i-share. Huwag na nating dagdagan ng gospel. Minsan kasi sinasabi natin, alam mo, Brad, alam mo, sis, sipagan mo lang. Mag-pray ka. Maggawin mo to. Mag-church ka palagi. Huwag kang umabsent. O, tama naman yon, magbasa ng Bible, mag-church. Tama naman yon. Pero hindi yon ang pinaka-gospel. Ang gospel, hindi yung ginagawa mo bilang Christian. Yung pagbabasa ng Bible, pag-pray, pagsising ng worship song, pagpupunta sa church. Hindi gospel yon. Yun yung mga ginagawa natin bilang Kristiyano. Pero hindi yun ang gospel. Kasi minsan, iba yung gospel na sinishare natin eh. Basta pray ka lang. The Lord will bless you. Basta, wag ka lang bumitaw sa Diyos. Kaya mo yan. Hindi yun ang gospel. Ang gospel, si Jesus Christ. Minsan, yung iba naman, ang gospel nila, alam mo, punta ka sa church namin, maganda church namin, maganda music doon. Hindi yun ang gospel. Ang gospel, si Jesus Christ. No, wag nating mantsahan ang gospel. Si Jesus Christ ang gospel. Hindi yung ginagawa natin, yung mga religious activities natin, yung church natin, yung pastor natin. Hindi yun ang gospel. Ang gospel, si Jesus Christ, wag nating agawin yun. Wag nating mix ng kung ano-anong mga mensahe. Wag nating dagdagan. Kaya sabi ni Polo, admonishing and teaching everyone with all wisdom at ano pa, so that maipresenta namin kayo bilang mga ministers, bilang mga pastor, fully mature in Christ. Yon ang goal ko. Bakit ako nandito para sa inyo? O bakit ako nag-sub for 3 years na? Kasi ang goal ko, maging mature kayo at natutuwa ako kay Lawrence no? Na may nasiran ka na naman na bagong dalawa. No? Keep doing that. No? Sila Geraldine, may nililid yan sila ng mga tao sa Panginoon. Ibig sabihin, you're maturing na. Ang dami kong kilala sa church. Ay, 30 years na sa church. 50 years na sa church. Hanggang ngayon, hindi nag-share ng gospel. Ay, ibig sabihin nun, hindi sila lumago sa spiritual life. And malungkot yun bilang pastor sa amin, sa side namin. Makita namin na matagal na sa church, hindi pa rin nag-share ng gospel, hindi pa rin nagdi-disciple. Ibig sabihin na natili silang mga spiritual babies. Alam mo, keep preaching Jesus. And keep discipling people who will also disciple others in Jesus Christ. Na? Okay? Yun ang goal ng church para maging mature kayo, hindi para yumaman. Maling gospel yon. Prosperity gospel yon. Sumunod kayo kay Kristo para yumaman kayo. Yumaman, hindi pera. Oo, okay din yung yumaman. Pero hindi yon ang goal ng Christianity. Goal ng Christianity, spiritual maturity, hindi prosperity. Mali yon. Mali na gospel yon yung pinipreach, no? Also, yung ibang simbahan, ang pinipreach, happiness, happy family, happy life, happy church. No, hindi happiness ang ating buhay. Hindi yan ang goal. Hindi happiness ang goal. Holiness. Pero si Jesus, syempre, hindi yan killjoy. Gusto niya, bigyan ka rin ng joy sa buhay. Pero yung goal ng pagiging Kristiyano, hindi to be happy, but maturity. Tandaan natin yan. Huwag natin kunin sa utak natin. Maturity. At kapatid, hindi ka magiging mature kung hindi ka palaging magbabasa at mag-a-apply ng binasa mo sa Bible. Expect ka maging mature sa spiritual life mo, hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Ayaw mo nga magpaturo.
Ayaw mo rin magturo sa iba. Paano ka magturo sa iba? Hindi ka rin nagpaturo. Gusto mo mag-mature. Magpa-mentor ka rin para makamentor ka rin ng iba. Ha? Tandaan natin yan. Maturity, hindi happy. Si Enrile lang nagsabi yon. Gusto ko happy ka. Hindi yan. Hindi yan ang gusto ni Kristo sa'yo. Gusto ko maturing ka. Yon. To this end, sabi niya, I strenuously contend. Nagpapagal ako, nagpapagod ako. With all the energy Christ so powerfully works in me. Kaya ako kaya tong gawin. Kahit minsan, wala nang ganito. Maraming preaching activities, opportunities, ministries. Nakakaya ko tong gawin dahil sa energy ni Christ that powerfully works in me. Again, all glory to Jesus. It's because even your obedience is prompted by the Holy Spirit. The energy of Christ within you is the one that keeps you obeying. Hindi mo kaya mag-obey kung wala ang energy ni Christ powerfully at work in you. Ganon ka-supreme si Jesus Christ. That's why si Jesus Christ lang dapat ang ating sinasamba at pinaglilingkuran. And lastly, what can we learn from here? We are receiving a life proclaiming Jesus. May buhay, Kristiyano ka na ngayon, iba ka na ngayon sa dati, wala ka na sa darkness, nandito ka na sa kingdom of light, at ang assignment mo now is to proclaim Jesus Christ to others. Huwag mong kalimutan yan. Proclaim Jesus Christ, not just with your lips, but by your life. When I put God first, sabi ni Dr. David Jeremiah, when I put God first, God takes care of me and energizes me to do what really needs to be done. Put God first. At si Lord na mismo ang mag-energize sa'yo kung ano dapat ang mga gagawin sa buhay. Hindi lang para sa buhay mo, even sa mga buhay ng mga taong ilalagay ni Lord sa'yo para i-disciple mo. Again, it's not about happiness, but holiness. It's not being happy, but it's about being maturing in the Lord. May you continue to serve our supreme God, Jesus Christ, because He has given you now a new life. Praise the Lord. Glory to His name. Praise the Lord. Grabe. Ang powerful nung message tonight. Nakaka-bless lang. Kanina pa nga ako nagchat kami ni Jel J. Mark. Kasi may pinag-uusapan kami kanina na itatanong dapat sa'yo, Pas. Pero nasagot mo na. Galing yun. Talagang ang galing ng Holy Spirit. Ano yung tanong? About po sa sa social gospel. Yun nga yung dagdag bawas, yung about experiential lang yung, kumbaga yung parang binibigyan mo ng sariling meaning yung gospel, na yun yung ini-emphasize mo kanina. Agaling lang. So, nabigyan ng linaw. Pero, tama talaga para doon sa mga follower na rin ni Christ, no? Doon sa mga nag-believe, no? Tumanggap sa Kanya, and yung gusto magkaroon ng personal relationship sa Kanya. Tama, it's always a lordship issue no? Because right after salvation, it's lordship It goes hand in hand, 'di ba? Combo 'yan no? Tama talaga Paulit-ulit ko na nga 'to nakikita Parang may gusto ipa-obey sa akin si Lord. Ito na naman yung topic, no? Tas ito rin yung tinuro ko yesterday sa 1-to-1, no? Pero tama talaga no? He is preeminent, no? He's above everything. He is supreme. Before everything came, He's there. So si Jesus ay Lord over everything, no? Siya lang yung Lord over His church. Ito nga rin yung sharing ko kanina nung nagkaroon kami ng victory group na, para sabi ko nga dun sa pastor dun kanina na tumatak sa akin yung kasabihan niya na if He's not Lord of all, then He's not Lord at all. 'Di ba?
So if you're saying na you need His salvation, then you also need to embrace kung sino talaga siya sa buhay mo. Kasi kapag sinabi mong Lord mo si Jesus, it demands obedience eh. Bakit? Hindi mo kasi pwedeng sabihin na Lord, tapos hindi mo naman siya sinusunod. 'Di ba? Sabi nga sa Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you? No? So, hindi siya one time na susunod ka tapos magbabago na buhay ko. Hindi siya ganun eh, 'di ba? Yung nagbabago yung buhay mo kasi unti-unti habang nakikilala mo siya, you're reading the gospel, 'di ba? You're reading the good news, the truth. No, yung mga parts ng buhay mo ay na-expose dun sa truth niya habang binabasa mo yung word niya. Tapos, dun mo marirealize ngayon na, ay, hindi tugma ah. So, may mga areas ngayon sa buhay mo na parang hindi aligned sa lordship niya. Hindi pa pala siya yung Lord nung aspetong yon, 'di ba? Kaya, grabe, ibig sabihin pala may mga decisions pa tayong kailangang gawin na pipiliin natin siyang maging Lord. 'Di ba? Anong ibig sabihin nun? Siya na ba Lord ng time mo? Binibigyan mo ba siya ng oras? Siya na ba Lord ng finances mo? 'Di ba? Do you consult the word when you're making financial decisions? 'Di ba? Siya na ba ang Lord ng, alam mo 'yun, basically lahat lahat ng aspeto ng buhay mo, no? Siya yung susundin natin, hindi yung gusto natin, hindi yung paraan natin, hindi rin yung direction natin. Tama si Paz, ang galing nun, no? Yung God first, God second, God third. No? Ang galing nun. Na tama eh. Hindi yung sarili mong pag-iintindi ng priorities mo, kundi siya lang pala talaga. No? And kapag sinabi ding lordship, it also begins in the heart. Kasi it's a heart decision din eh. It doesn't begin with just mental agreement, no? Na parang mindset ba? Mindset. 'Di ba? Hindi eh. Mentally you believe, pero lordship is a decision that you make from the heart. Hindi begrudgingly or hindi yung napilitan ka lang. Kasi ultimately, dahil kinilala mo na si Jesus at sinuko mo yung buhay mo sa Kanya, nakilala mo na siyang Diyos. Hindi pwedeng parang, Diyos, diyan ka lang ha. Pang Sunday ka lang. O kaya pang 8 p.m. ka lang, pang spiritual gathering ka lang. Hindi, no? O dito ka lang sa area na to, Jesus, pero wag mong pakialaman to. No? Parang yun nga yung last spiritual gathering, yung kinuwento ko. Ikikwento ko ulit. No? Yung kwento ng isang lalaki, nagnakaw sa bangko. Tapos, ang ginawa niya, inuwi niya sa bahay. No? Nilagay niya sa ilalim ng kama. Tapos dumating yung mga pulis kasi na-trace siya eh, no? Sabi nung pulis, 'di ba? Meron po kami search warrant na pag-alaman po namin na dito dinala yung nanakaw na pera. Sabi niya, sige lang, officer. Saliksikin mo, halughugin mo lahat. Hanapin niyo lahat, 'wag lang sa ilalim ng kama ko. So sa tingin mo, saan maghahanap yung pulis? Ganon din kay Lord, no? So, ayun, dami ko naman sinabi. Ayan, praise God, no? So, sino gusto mag-share ng tumatak sa kanya? Ayan. Meron ba? Meron gusto mag-share? Ayan, yun, let's go. Hello po. Ayan. Hi, Pastor. Hi, GLs. And sa lahat ng nandito ngayon. Ayan, a blessed Sunday sa lahat. And ako gusto ko lang po ma-share yung pinakatumatak sa akin talaga, which is lagi ko rin siya talagang naririnig na don't anchor talaga yung ikaw mismo, don't anchor yung buhay mo sa tao, don't anchor yung buhay mo sa kung saan mang bagay kasi madi-disappoint ka talaga every time na yun yung gagawin mo. So syempre, no, mas maganda talaga if mag-focus ka kay God talaga. And siya talaga yung 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 1 million mo na ibibigay yung buhay mo sa Kanya. Kasi once kasi na nag-anchor ka sa relationship, nag-anchor ka sa people around you, sobrang daming beses ka na i-disappoint, and yun yung magiging way mo din kung bakit nakakalimutan mo na naman si God.
na instead na sa kanya nakafocus, lalo kang nawala kasi doon ka sa isang tao lang na nakafocus and siya lang yung gustong-gusto mong sundin, which is mali talaga. And kapag na kay Lord ka na nga, 'di ba? Hindi yun talaga yung tinatawag na ma-experience mo talaga yung new life, 'di ba? Na hindi mo isipin na ay ayoko na kasi itong tao na to, hindi siya yung nakikita ko dati na ganun. Hindi ayun yung pinromise niya sa akin. Kaya ang nangyayari, nawawala ulit tayo doon sa side na dapat si Lord yung sinusunod natin, 'di ba? And sabi nga pastor kanina, no, si God kasi talaga or si Christ talaga is yung supremacy nga na dapat pina-follow natin, no? Instead na yung sarili natin o yung ibang tao. So, dapat din nakikita rin talaga sa life natin si Christ, lalo na kapag kapag tama po yung sinabi nyo kanina wag lang yung personal, dapat yung gospel talaga yung ma-share mo doon sa tao, hindi yung experience, hindi yung sabi-sabi, hindi yung narinig mo lang, hindi yung sariling experience mo lang, kundi si God talaga. Kasi minsan nagkakaroon ng negative impact pa doon sa sinesharean mo kapag yung pansarili mo lang yung shinare mo, hindi yung gospel talaga ni God na lalo siyang nawawala ba instead na lalo siyang nasisave. So sa akin yun po yung pinaka-tumatak tonight. And praying po sa mga nakarinig din, especially dun sa mga personal na tinag ko rin po, no, na sobrang grabe lang din talaga yung mga na-experience kong miracles ngayon na hindi ko na-share kanina. But anyway, sabi ko nga, si Lord naman nakatingin yan palagi, 'di ba? Kung ano yung needs mo, wants mo, but you also need to act talaga. Na lumapit sa kanya at hindi lang basta-basta na, sabi nga ni pastor kanina, hindi lang basta tumingin, hindi lang narinig, 'di ba? Dapat act ka na ginagawa mo din talaga yung Christ-centered life natin. So, yun lang po. Thank you. Yes, thank you so much, Geraldine. Tama, no? You seek talaga, no? And agree din ako doon, no? Yung wag mo talaga i-anchor yung sarili mo sa kahit anong bagay. Kasi doon ka magkakamali, doon ka ma-stumble, no? Doon ka maliligaw. And tama din, no? Yung experience, grabe. Talagang you always go to the context. If hindi ka makaintindi, you can ask. Yun nga, magpaturo ka, magpa-mentor ka, pwede magtanong, no? And again, this is a safe space para magsimula doon. And para doon sa mga taong gusto rin malaman, no? Ano ba yung mga pinagsasabi nila? Paano ba nangyayari yun, no? Paano nga ba nagsisimula? No? So, again, alam ko madami, kasi dami nanonood sa live din, Pas, eh. No? So, if you're someone na you want to start a relationship with God, 'di ba? Kasi maaaring yan eh. Maaaring kilala mo si Lord, pero hindi ka pa niya kilala. 'Di ba? Na maaaring nagsisimba naman ako, lagi naman ako ganito. Hindi, alam ko kilala ko si Lord, 'di ba? Pero parang artista lang 'yan, no? Nakilala mo si Ding Dong, pero wala ka namang number ni Ding Dong. Hindi ka naman niya kilala, hindi naman kayo close. Ganon din po kay Lord, no? So, yun yung sinasabing magkaroon ng relationship with Him, 'di ba? And you can start that by accepting Jesus as your Lord and Savior. Hindi yung inisip mo lang. Hindi yung, alam mo yun, hindi, sa isip ko tinanggap ko na eh. Hindi, no? Dapat you actively say it, 'di ba? So, si Pas naman can lead you later, no? Sa mga gustong mag-start, no? At doon sa mga nag-start na at wala pang kasunod, again, it goes hand in hand, Hindi pwedeng tinanggap mo lang si Lord. Yan nga, ito na nga yung pinag-usapan natin is yung Lordship, 'di ba? So, right after, what's next? No, doon sa mga tumanggap na, 'di ba? So, yun talaga yung kailangan, 'di ba? Na you actively seek, 'di ba? Seek first the kingdom of God. So, kailangan ikaw din i-involve mo yung sarili mo. Kailangan matutunan at mas makilala mo din siya. 'Di ba? Ayan, meron pa bang gusto mag-share?
Meron pa ba? Wala na? Okay na? O baka meron kayong tanong? Pwede rin magtanong. No, may hindi malinaw, no? Pwede nyo i-chat kung nahihiya kayo. Wala ba? Meron? Wala? Okay. Sige. So, back to you, Pas. Praise the Lord, no? So, again, praise God sa ating mga realizations. Na-enlighten tayong lahat. Na-remind tayo, pati ako, no? Lahat ng pinipreach ko sa inyo ay ako unang na-remind. Ako unang tinapik. Ako unang pinitik. Ako yung unang nasaktan, umiyak. No? Kasi the Word of God is really active and sharper than a double-edged sword. So praise God sa ayun na nga, like Paul, masasabi ko rin na talagang ang energy ni Christ, yun yung nagpapatuloy sa akin. Kung alam niyo lang scheduling ko today, ay talagang praise the Lord talaga. Ay, punta ako sa Pulupandan, tapos biglang may tawag, may hospital visit ako na emergency. Balik na naman ako Bacolod, balik agad ako kasi may 2:00 na naman akong outreach, balik na naman ako. After outreach, may brainstorming kami sa 3 songs na kino-compose namin for the 100 years ng home church ko. And after that, punta ako dito and sa inyo naman. So the Lord's energy, Thank you, Pas. the presence of God is really working mightily sa akin. So I can encourage you, nurture you, even share the gospel to you. Now, let me pray for you. Let me bless you. And after this, mag-picture tayo, okay? Let's pray. Panginoon, salamat that you are our Lord. I pray na lahat kami mag-submit sa iyo bilang aming supreme God. You are the name above all names. You have the name above all names. You are the Lord of Lords, the King of Kings, and our Almighty God. Salamat, Panginoong Ama, na pinalala niyo si Kristo para kami tubusin sa aming mga kasalanan. We remember that our Savior Jesus Christ was broken on that cross, and that blood shed for us has washed our sins away. Salamat, Panginoong Jesus. Tinatanggap ka namin ang gospel mo, ikaw mismo. We believe in you and we will follow you. So Lord, help us through the Holy Spirit to follow you every day, to carry our cross, to deny ourselves, mga sinful cravings and sinful longings namin, and even to follow you every day despite of the challenges, and to make you our highest priority kasi kayo mismo binigyan nyo kami ng pagpapahalaga kahit kami ay makasalanan. Salamat, Lord. Pinatawad mo kami, blines mo kami, binigyan ng opportunity na maligtas through Jesus Christ. Nagpray ako ngayon sa mga nag-struggle, sa mga parang ayaw pang sumunod sa inyo, na kayo na mangusap, kayo na magpabigay sa kanila ng pangintindi at kanilang maranasan na kayo ay mapagmahal na Diyos, makapangyarihan, ngunit meron kang awa sa amin na gusto mo kaming iligtas, basta kami rin ay lumapit din sa iyo. Pinili mo kami, so kami rin dapat pipili sa iyo at gawin ka namin, mag-submit kami sa iyo bilang aming Panginoon. Lord, i-bless ang bawat isa, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga health, kanilang mga marriage, businesses, and other things na ginagawa. I-bless nyo yon para gawin silang blessing sa marami pang tao, at para itong mga tao sa paligid nila ay kanila ring masyira ng gospel, pa-bless nila at magkaroon sila ng impact sa mga buhay ng ibang tao, at itong mga tao sa paligid ay madala rin nila sa Panginoon at ma-disciple nila kay Jesus Christ. Lord, may these people who are here sa Zoom, sa Facebook Live, at sa mga magre-review ng lesson tonight, Panginoon, mangusap ka sa aming lahat. Bless us all together in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Picture tayo.
Salamat pala sa lahat ng tulong nyo sa anniversary. Napakaganda, napaka-successful. Nakakain kami. Enough talaga sa 100 plus people, ang 2 lechon at ang mga iba pang pamigay na bigas. Salamat na salamat. We will just update you sa report next time. Salamat. Thank you po, Pas. Pastor. God bless. See you. Pas. God bless po. God bless. Happy birthday na, Ann. Happy birthday. Happy birthday sa mga may birthday dyan.